dito sa Papa Horus Stories. Ika ng karamihan, hindi hadlang ang kahirapan upang magtagumpay sa kinabukasan. Subalit, hadlang ito sa aking pangarap. Sa kursong nais kong kunin, ngunit wala akong magawa kundi pagmasdan. Hadlang ang kahirapan sa matayog kong hangarin. Hadlang ito sa matamis kong hiling na hindi ko na matamo. Dear Papa Horus, ako si Seiya, 21 gulang mula sa Pagbilao, Quezon. Isa ako sa inyong masugid na taga-subaybay mula pa nung ako'y nasa high school. Nang ako ay bata at musmus pa lamang, nangarap na akong maging isang abogado at maging tanyag sa larangang ito. Mataas na pangarap para sa isang dukhang tulad ko. At alam ko yun, Papa Horus. Sa aking pagtanda, nasanay na akong wala si Mama at Papa sa tabi namin dahil sa kanilang trabaho. Ayos lang naman iyon sa akin, Papa Horus. Gayunpaman, hindi ko maiwasang makaramdam ng inggit sa ibang mga bata. Kumpleto kasi sila palagi. Lalo na kapag may espesyal na okasyon. Naaalala ko pa nung valedictorian ako nung grade 6. Graduation namin yun, Papa Horus. Ngunit, maging ang kanilang presensya ay hindi ko nadama. Wala ako laging kasama sa stage para magsabit ng medalya. Ang simbolo ng aking paghihirap ay tila hindi nila masaksihan kailanman. Bagaman, hirap sa buhay ay pinipilit ko pa ring suklian ng paghihirap na natatamasa ng aking mga magulang. Oh, Nak Seiya, punta ka muna sa faculty. Usap tayo. Saad sa akin ni Ma'am Lia. Sanay na akong laging pinapatawag, marahil patungkol na naman ito sa isang kompetisyon na nais nilang aking lakukan. Sige po ma'am, sunod na po ako, tapusin ko lang po ito. Tugon ko kay Ma'am Lia na sinabayan ko ng aking pagngiti. Habang naglalakad ako papunta sa faculty, bigla akong nakaramdam ng kaba, Papa Horus. First time ito para sa akin, sapagkat sanay na akong pumunta ng walang kaba. Hanggang sa aking naalala na bayaran na nga pala ng matrikula, sus ko po! Wala pang padala sina Mama at kulang pa ang aking benta sa paninda. Sa pagpihit ko ng pintuan at pagpasok dito, tumambad agad sa akin ang itsura ng aking guro sa Pilipino. Pasok ka nak, malambing na aya sa akin ni Ma'am na agad ko namang sinunod. Thank you po. Bakit niyo po ako kailangan kausapin, Ma'am? Tanong ko kay Ma'am na may halong kaba. Namamawis ang aking kamay, maging ganun na rin ang aking mukha. Relax ka muna, nak, at maupo ka. Saad ni Ma'am. Siguro ay napapansin niya na ang aking kaba. Pinatawag kita, nak, kasi ang tuition mo, nak, hindi pa man natapos magsalita ang aking guro, ay tumulo na agad ang luha ko, Papa Horus. Nakakahiya sa aking guro at kailangan niya pang makita ang ganitong side ko. Alam kong mahirap, nak. Batid namin ang kalagayan mo. Kaso nga lang, nak, tambak na kasi yung bayaran mo eh. And we all know that you have potential but there's no exception in here. Pagpapatuloy ni Ma'am na naging dahilan ng lalong pagtangis ko na hindi kalaunan ay nagpasikip ng dibdib ko, Papa Horus. Yes po, naiintindihan ko po, Ma'am. Pwede po bang pa-extend ng due date ko kahit 2 weeks lang po? Gagawan ko po ng paraan. Saad ko kay Ma'am na may kasamang pagmamakaawa.
Sige nak, 2 weeks lang ha. Papakiusapan ko rin ng ating head para sa'yo. Sagot ni ma'am at saka hinawakan ng aking kamay para ako ay pakalmahin, Papa Orus. Thank you po talaga. Babawi po ako sa inyo kapag nakaraos na po ako sa buhay. Tugon ko kay ma'am na halata namang ikinagalak niya rin ang aking sinabi. Sige na nak, pwede ka nang bumalik sa klase. Saad ni ma'am na kaagad ko namang sinunod. Bagaman, malaki ang pasasalamat ko kay Ma'am Lia, Papa Orus. Alam kong kailangan kong gumaod para sa pambayad ko. Saan ako kukuha ng pambayad? Paano na ang pangarap ko nito, Papa Orus? Wala akong maisip na paraan sa puntong ito dahil tambak na rin ang bayaran ni Mama sa hulugan. Sa pagkakataong ito, Papa Orus, nangihina talaga ako. Nagkasabay-sabay na ang lahat. Kinailangan kong gumising ng madaling araw upang magluto ng mani at burger. Sa pag-uwi ko naman sa hapon ay aabyadin ko ang munchkin ko na paninda at sa gabi naman ay pag-aaral ko ang aking pagtuunan ng pansin. Bagsak na ang aking katawan, Papa Orus. Kulang na lamang ay lumagapak ako sa sahig para masabing bagsak na ako. Nangihina man ay pinilit kong magpatuloy, Papa Orus. Ngunit dumating ang araw na hindi ko na kinaya. Naubos na ang aking ipon at ang mga benta ko ay hindi sapat upang mabayaran ng aking tuition. Ang 2 linggong extension ay mabilis na lumipas. Muli akong pinatawag ni Ma'am Lia at sa pagkakataong ito, alam ko na ang sasabihin niya. Hindi na ako umiyak, naubos na ang aking luha. Seya anak, panimula ni Ma'am Lia. Ang kanyang boses ay puno ng awa. Kailangan mo nang umalis ng eskwela. Hindi na ako nagsalita. Tumango na lamang ako at alam ko na ang aking desisyon. Masakit ngunit kailangan. Ang pangarap kong maging abogada ay kailangan kong ipagpaliban. Kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong kumita ng pera para sa pamilya. Siguro ang batang ako ay nadidismaya sa aking kalagayan. Nangako ako sa kanya, hindi magiging hadlang ang kahirapan, ngunit heto ako ngayon. Walang ibang magawa kundi lumisan sa aking pangarap na paaralan. Umuwi ako ng bahay na mabigat ang puso. Ikinuwento ko kay Mama ang nangyari. Niyakap niya ako ng mahigpit. Alam kong nasasaktan din siya, ngunit alam ko rin na naiintindihan niya ang aking desisyon. Kinabukasan, nagsimula na akong maghanap ng trabaho. Hindi ito madali. Maraming nagtanggi sa akin dahil wala akong karanasan. Ngunit hindi ako sumuko. Patuloy akong naghahanap hanggang sa makatagpo ako ng isang trabaho bilang katulong sa isang karinderya. Mababa ang sahod, ngunit sapat na upang matustusan ang aking pangangailangan at makatulong sa aking pamilya. Mahirap ang trabaho, pagod na pagod ako sa araw-araw. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang ngiti ni Mama, nagkakaroon ako ng lakas upang magpatuloy sa buhay. Alam ko na hindi pa ito ang katapusan ng aking kwento. Ito ay isang bagong simula pa lamang. Isang simula na magdadala sa akin tungo sa aking pangarap. Isang araw, babalik ako sa pag-aaral. Isang araw, magiging abogada ako. Hindi ko alam kung kailan, ngunit alam ko na darating ang araw na iyon. Magtitiis ako, maghihintay at magpapatuloy para sa aking pamilya at para sa aking pangarap.